Ito kay Jobert, magandang tanong to eh. Kasi ako nagtataka rin ako eh kung bakit. Why? Magandang umaga Kuya Jay at Kuya Jobert. Tatanong ko lang po kung bakit sa ibang bansa lang may snow, sa Pilipinas wala. Saan ba nanggagaling yung snow? Snow? Alam mo kasi ang snow, kaya meron din dito sa atin, kaya lang sobrang init, natutunaw na bago dumanding. Meron din. May nahulog din pala. Ano ka ba? Dati nga na nag-aaral pa ako, na pagbaba ko sa jeep, ang dami naglaglagan ng mga yellow, para mga holin. Tok, tok, tok. Ano to? Grabe. Parang hailstorm. Umulan na ba ng yellow dito? Mag-snow na ba? Hailstorm. Yellow yan. Siguro ewan ko lang, yun natin ginagawa minsan na artificial cloud seeding. Yun, nagiging solid. Ang lalaki, dati nga, bloke yung lalaglag eh. Dami namatay. Tumawa sa ulo, tatalim. Ang bigat kaya nun. Ang bigat yung 3 kilo. Yung kahit niya nabibili sa tindahan lang na yelo yung naka-plastic, subukan mo manggaling sa taas siya kung di sumambulat ang bungo mo dyan. Tamaan ka niyan. Mga holin-holin lang. Dahil nagkakaroon ng snow, sa ibang bansa kasi yun nga yung temperature nila ron sobrang lamig. Ibig sabihin malapit sila sa malapit sila sa equator eh. Kaya mainit kaya doon. Hindi yung axis ba yan ng Earth? Doon kasi ang araw hindi masyadong sinaga ng araw. Kaya 'di ba nga sa Antarctica lang diyan, laging gabi. Isang beses lang sa isang buwan nagiging umaga diyan. Okay. Puro gabi na. Ha? Bakit doon sa mga bandang doon? Kasi hindi naman sinaga ng araw yun. Minsan lang sumisigil. Sa Norway nga pala, parang Land of the Midnight Sun. Oo nga, tawag. Norway yan. Kasi kahit gabi, parang takip silim lang, parang alas 5. Mga alas 10. Sa Amerika din, ganoon, alas 10, parang 7 o'clock pa lang daw, may araw pa. Kaya yung New York, walang natutulog daw dyan. City that doesn't sleep. Yan. Paano nabubuo yung snow bago siya parang ba't siya ganun? Parang may mga duwende ro dyan na nagagawa ng halo-halo o naglalaglagan lang yung mga tipak-tipak. Hindi, yan. Yung kasi, di ba, pagka nag-evaporate yung tubig sa taas, liquid, nabubuo sila sa taas dahil malamig, nagiging solid yan. Nagkakaroon mga snow. Malalaki ang pagbagsak nila, nagiging mga snowflakes. Kaya lahat ng snow, yung mga piraso niyan, walang pareho. Puro iba-iba yan. Iba-iba yung itsura. Ang gaganda nga eh. Pag nakita mo sa ilalim ng microscope, merong spade, may alas, may jack. May jack pa? Oo, wala lang yung una. Jack lang. wala lang yung jack lang talaga. May king, queen, spade, jack. King, queen na lang? King, queen, 10, 9, 8. Wala akong nakitang snowflakes na may jack. Sabi mo meron kanina eh. Wala. Binura ko. Pang... Pero hindi ba yung mga snow hindi nakakain yan? Nakakain yan. Pagka yung mga bagong laglag. Kaya kailangan yung baso iangat mo. Kasi pag galing na sa lupa, ang dumi na niya, naapakan na rin yan. Pero yung mga nasa bundok, yun, pwede mong kainin yan. Ang kaya nga yung mga Pilipino ron, laging masasaya. Nagluluto sila ng may natamis ng beans, sago, saging, kamote. Pagpunta nila sa bundok, dala-dala na nila yan. Nagdadala lang ng gatas yung mga Pinoy, tsaka asukal. Lalagay na yung mga prutas, sa sok-sok na lang doon sa bundok. Oh, halo-halo tayo dyan. Nagbibenta pa nga. Mura lang daw benta nila, siguro $1. Kasi libre naman yelo, wala nang kuskusan. Nagdadala lang sila ng parang palakol naman. Hindi, pang scoop lang. Minsan kinakamay nga nila eh. Pagkaihi, kinakamay. Here's your mix. Pero mahilig din kaya yung mga puti sa ganyan, Anong mahilig? Hindi nga nila alam kainin yan. Dati nung unang inimbento sa Amerika na nagawa yung Filipino store ng halo-halo doon. Alam mo paano kinain ng Amerikano yan? Hindi hinalo. Kinain mo na yung yelo. Yung leche plan kinain, pababa. Sabi ganun, ba't nung una? Ang tabang, patamis ng patamis. Painit naman ng painit. Baduy ng upagkain nyo. Hinahalo kasi yan. Tanga.
That's why I call it mix. You have to mix it. Ah, that's why. But it's already finished. Kakain na. Kain na. Order ka ulit, boss. Gago. Ba't naman ginaganon ng Pinoy? Eh, paano nga? Siyempre, bumabawi lang din Pinoy. Minsan kasi yung mga Amerikano rin, nagluluto din ng mga pagkain na kakaiba. Pinipilit din nila tayong pakainin. Katulad ng yung mga steak, yung mga rare, umorder yung Pinoy. Sir, well done, medium, ano yan? Well done, rare, tsaka medium built. Katawan yun eh. Medium built daw in order. Lumabas yung nagluluto. Laki ng katawan, no? Ginulpi siya. You ordered for me? You ordered for me? Ginulpi siya. Sabi gano'n nung waiter. I asked if you like, if you wanted, well done. He said no. I asked if you like rare. He said no. You want medium built? I want medium built. Yun, tinawag yung maamo. Sir, this medium built. You want me? You want me? Binugbog yung binugbog, kawawa naman. Kaya bumawi din yung mga Pinoy. Kumain din ng halo-halo. Oh, here's your order, sir. How do we eat this? Eat it like that. Hindi tinuruan. Just the way it is. Eat it. Ang samang ugali. Ba't Lagyan ginanon? ng gatas. Wow. Yung nasa ibabaw daw, the topping is good. But the next level is tasteless. Just cold. Tanga ka pala eh. Durug-durug na asukal na. Yelo lang yan. Ilalim niya, nantayin mo. Wow, it's becoming sweeter. Eh, asukal kaya ilalim niyan. Hindi minix. Hindi nahalo. Ginaganon pa nga raw yung baso. Binabaliktad. Ginaganon, sinisimot-simot pa raw. Pinagtatawa na nung Pinoy. Binugbog niyo ko dati ha. Kayo naman. Medium built. Hey! Ay, yan lang Kuya Jobert. Ay, binabati ko nga pala sila, ayan, si Myron, si Kuya Alan, Ate Erika, si Dek. Yan. Hantayin nyo naman ako. Yan.